Sa kabilang banda, ang komandante ng mga tanod na si Ken On-jong ay nag-aalala dahil iniisip niya na sa huli, makakasama niya ang kanyang pamilya at nahihiya siyang humarap sa kanyang mga ninuno. Iniisip ni Ken On-jong na nasa mga bundok sila ng nakamamatay na utang, ngunit kailangan niyang bayaran ang bawat halaga ng kanyang huling sweldo. Sa pag-alala ni On-jong kay Yok Di-jo, na bahagi ng tinatawag na Namgang family. At nagtayo ng kanilang escort faction 109 na taon na ang nakalipas, ngunit iyon ay bahagi na ng nakaraan. Ngayon, bigla na lang, narito si An-jon na may narinig na nagsasabing kailangan nilang bayaran ang kanilang utang na nagpakaba sa kanya. Agad niyang kinuha ang kanyang espada at tinanong, sino ang naroon? Ito ay si Hu at si Chilbon, kung saan ay nagsasabing hindi sila magnanakaw, kaya't walang dahilan upang bunutin ang kanyang espada. Nang tanungin ni An-jong kung sino sila, sinabi nilang sila ay mula sa tinatawag na pamilyang Namgang at dumating sila dahil may negosyo silang kailangang pag-usapan sa kanilang escort agency. Sinabi ni An-jong na huwag lumapit. At habang binubunot ang kanyang espada, sinabi niyang wala silang balita mula sa pamilyang Namgang kamakailan lamang at walang paraan upang magpakita ang mga tao mula sa pamilyang yun, kaya tinanong niya kung sino sila. Bigla, sa isang mabilis na galaw, napunta sila sa likuran ni On-young at tinamaan ang kanyang mahalagang ugat at kinuha ang kanyang espada mula sa kanya. Hindi na may galaw pa si On-jon ng kanyang leeg, ngunit pinaupo siya ni Hu, at sinabihang huminahon at tingnan ang papel na pinakita sa kanya. Ipinakita ni Ho ang papel na nagpapatunay na ang pinuno ng pamilyang Namgang ang nagpadala nito, at nagulat si On-jon nang makita ang tatak ng pamilya doon. Agad na tinamaan ni Ho ang likod ng kanyang leeg upang pakawalan ang ugat para mas malapitan niya ang tatak, at nagsimulang tumingin sa kanya. Samantala, tinanong ni Chilban kung magiging maayos ba ito, na sinagot naman ni Ho, na nakita ni On-jong ang tatak. Kaya't maayos ang lahat. Si On-jon, na excited, tumayo mula sa kanyang upuan at sinabing tutulong siya. Ngunit agad niyang na-realize na hindi maganda ang kanilang kalagayan sa ngayon. Bigla, nagkamay si Ho kay On-jong at sinabing huwag masyadong mag-alala, at nagpapasalamat siya. Nang tanungin ni On-jon kung ano ang ibig sabihin ni Ho, sinabi nitong sa loob ng ilang linggo, gagawing abala ni Ho si On-jong sa sobrang dami ng komisyon. Ilang araw ang nakalipas, nagtatago sina King Yu at Ho sa mga halaman, naghihintay sa isang tao. Ngunit tinanong ni Ken Yu kung kailangan ba nilang gawin ito, na sinagot naman ni Ho na pwede ba siyang tumahimik, at tinanong kung iniisip niyang gusto niyang gawin ito. Samantala, si Hee-won at ang kanyang mga kasama ay nandoon din. Ngunit nahihiya si King Yu na gawin ito na parang magnanakaw at iniisip niyang mahihimatay ang kanyang ama kung malaman ito. Gayunpaman, nagalit si Ho at sinabihan siyang magpasensya dahil wala silang pera at wala silang pagpipilian at sinabihan siyang itigil ang pagrereklamo at bantayan ang paligid. Biglang sinabi ni Chilbon na dumating na ang mga taong hinihintay nila at nakita niya na may mga 10 martial artist at 30 manggagawa doon. Sinabi ni Chilbon na mahusay ang mga escorts at mayroong 5 komandante at isang squadron ng mga Angry Fox. Sinabi ni Ken Yu na handa sila, ngunit sinabihan silang ituloy ang kanilang plano. Sinabi ni Ho kay Hee-won na hintayin at mag-engage kung kinakailangan, at habang tinatakpan ng kanyang mukha, sinabihan ng iba na maghanda para sa labanan, dahil ito ay magiging isang mahabang gabi. Sa loob ng ilang araw, na-ambush nila ang Silver River Commerce at pinatay ang mga tauhan ng Commerce, ngunit ang Commerce ay nag-hire ng mas maraming tao. Ngunit si Ho at ang kanyang mga kasama ay masyadong mabilis para sa kanila upang mahuli. Ninakaw nila ang lahat ng mayroon sila, at si King Yu ay nakumbinsi ang sarili na ginagawa niya ito para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Ilang araw ang lumipas, sa Mountain Aqueduct, may isang guild na dumadaan dala ang kanilang mga mahalagang bagay, at iniisip ng miyembro ng guild na ang kailangan lamang nilang gawin ay makatawid sa bundok. Ngunit tinanong ng guard head na si Wu Gangsang kung bakit siya kinakabahan. Sinabi ng miyembro ng guild na may ilang magnanakaw na matapang at tuso, kaya't mas naging handa siya ngayon. Sinabi ni Ganseng sa miyembro ng guild na huwag mag-alala dahil binigyan sila ng utos ng kanilang komandante. Biglang, nang nagsalita at tanungin ni Hu kung ganoon nga, pareho silang nagulat, kaya't agad na binunot ni Ganseng ang kanyang espada at tinanong kung sino ang naroroon. Natakot ang miyembro ng guild nang makita ang mga magnanakaw na hinaranggan ng kanilang daan at sinabi ni Hu na malaki ang kanilang problema. Samantala, sinabi ni Ganseng sa lahat na huwag magpaapekto at manatiling alerto.
Agad nilang pinaligiran si Ho at ang kanyang mga kasamahan mula sa lahat ng direksyon. Tinanong ni Ho kung nagsanay na ba sila para dito dahil mukhang handa na sila. Biglang, habang iniwagayway ni Ho ang kanyang armas, tinanong niya kung siya ba ang kinatawan ng Chenzo Guards, at tinanong ni Gunseng kung siya ang pinuno ng mga magnanakaw. Sinabihan siya ni Gunseng na huwag siyang takutin at sinabing sinusubukan lang nilang mabuhay. Ngunit galit na galit si Gunseng at sinabihan siyang tumahimik. Sinabi ni Gunseng na ang alaala ng pagdurusa niya sa kamay nila ay bumabalik sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Kaya't sinabi niya na ngayong gabi, pababayaran niya kay Ho ang kahihiyan na yon. Nang marinig ito, natawa si Ho at sinabing palaging talo si Gunseng, kaya tinanong niya kung paano niya ito gagawin. Sinabi ni Gunseng na ang magnanakaw ay tila sabik na sabik mamatay at sinabi niyang may mga taong ipinadala upang tumulong kay Gunseng. Nagbigay babala si Gunseng kay Ho na maghanda, at sabay na lumapit ang isang tao. Tinanong ng tao kung tinawag siya ni Gunseng dahil lamang hindi niya kayang harapin ang mga magnanakaw. Sinabi ng tao na base sa antas ng mga magnanakaw, naisip niyang hindi magiging match si Gunseng sa kanila. Nakilala ni Ho ang tao bilang Angry Fox Faction Elder, ang walang kinatatakutan na si Jaijo. Siya ay kilala sa kanyang malakas na laban, kahit walang armas. Tulad ng nakasulat sa aklat, kilala siya ng lahat ng martial artists. Bigla na lang, tinanong ni Jajek ang mga magnanakaw kung sino sila at sinabing base sa kanilang inner kai, hindi lang sila mga pangkaraniwang magnanakaw. Tinanong ni Jajek kung ano ang layunin nila, ngunit tinanong ni Ho kung may magbabago ba kung sasagutin niya ito. Sinagot ni Jajel na bibigyan niya sila ng walang sakit na kamatayan. Ibinagsak ni Ho ang kanyang espada sa hangin at sinabing wala siyang pakialam. Kaya't sinabi ni Jajek na wala siyang pagpipilian at hinaypan ang whistle. Nagtaka si Ho kung ano ang ginagawa ni Haijuki. Sinabi ni Chilban na sinusubukan niyang sukatin ang kakayahan ni Ho gamit ang Blood Wolves. Sinabi ni Ho na kung nabasa ni Chilban ito sa aklat, magaling siya, at sumang-ayon si Ban. Biglang, dalawang nakakatakot na Blood Wolves ang dumating, at sinabi ni Jigok na ipapasa niya ang pagsusulit gamit ang mga ito. Inutusan ni Jajek ang mga wolves na paghiwa-hiwalayan ng magnanakaw at tatakihin siya, ngunit hindi sila gumalaw. Nagtaka si Jajek kung natatakot ba ang mga wolves sa magnanakaw. Galit na galit si Jajek, hinawakan niya ang leeg ng mga wolves at sinabing kung hindi nila inaatake ang taong yun, papatayin niya sila. Binitiwan ni Jajek ang mga wolves at tumakbo sila upang atakihin si Ho. Ngunit agad silang hinarangan ni Nanugon at Kenyu upang protektahan si Ho. Bigla, naramdaman nila ang isang bugso ng hangin na dumaan sa kanila, kaya't nagtataka sila kung ano yun. Nakita nilang si Xiao Luang, ang Falcon, ang umatake sa mga Blood Wolves at pinunit ang kanilang mga leeg gamit ang kanyang mga kuko. Nagsimulang damyugo ang mga Blood Wolves at hindi makapaniwala si Jajek sa ginawa ng Falcon. Samantala, sinabi ni Chilban na alam niyang malakas si Xiao Wang, ngunit hindi niya alam na ganito ang antas nito. Nang tanungin ni Nugun kung hindi dahil mahina ang mga Blood Wolves, tinawag agad ni Ho si Xiao Wang pabalik at umupo ito sa kanyang balikat. Sinabi ni Chilban kay Nugun na ang Blood Wolves ay kilalang kilala sa pagiging mahirap talunin kahit ng pinakamagagaling na martial artists dahil sa pera, ngunit napagtagumpayan ni Xiao Wang sa ang mga ito sa isang galaw lamang. Samantala, sinabi ni Ho na sinabi niya sa kanila na malakas talaga si Xiao Wang, at sinabi ni Nugun na hindi yun sinabi ni Hu sa kanila. Samantala sinabi ni Hu na huwag magpalabis dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Xiao Wang, ngunit kung ipagpapatuloy nila ang pag-uusap, kung hindi ay uulitin ni Xiao Wang ang pananakot. Parehong natakot ang dalawa at agad na sumang-ayon sa sinabi ni Ho. At si Xiao Wang ay muling lumipad. Bigla, ang master ng mga hayop ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, na ikinagalit ni Jigok, at sumugod siya upang suntukin si Ho, ngunit kalmado pa rin si Ho. Sinabi ni Ho na walang pasensya si Jigok, kaya't nagsimula siyang lumaban. Sinubukan ni Jajek na suntukin si Ho, ngunit iniwasan ni Ho ang atake na nagpatamba ng puno. Tumawa si Ho at sinabing mabilis at delikado ang mga galaw ni Jajek, ngunit ngayon, oras na para sa kanya. Agad na inilabas ni Ho ang kanyang espada at tumalon upang salakayin si Jajek na ikinagulat nito. Napagtanto niya ang bilis si Ho, ngunit napatigil siya ni Jajek gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat si Ho, ngunit agad siyang umatras, at lahat ay nagulat sa nakita nila. Sinabi ni Ho na kamangha-mangha na napigilan ni Jajek ang atake gamit lamang ang kanyang mga kamay,
at biglang nagsimulang umatake muli si Jejek. Patuloy na iniwasan ni Ho ang mga atake at napagtanto niyang mabilis ang mga galaw ni Jejek. Sumugod si Jejek kay Ho gamit ang sunod-sunod na mga suntok at sinabi na iniisip niyang hayaan na siya. Samantala, gulat si Gansang nang makita niyang gagamitin ni Jejek ang medial fist ng maaga, dahil ito ay natatanging sining ng martial arts na nagagamit ni Jejek upang ipalita ang reputasyon ng kanyang pamilya. Isang kakayahan na nagpapabilis sa mga suntok na may malaking puwersa, kaya't nakikita ang maraming suntok kahit saan pa ang kalaban. Ayon kay Gansang, ang mga suntok na ito ay nakamamatay, at kahit si Jejek ay bihirang gamitin ang kakayahang ito bilang huling paraan. Napagtanto ni Gansang na napakalakas ni Ho upang mapilit si Jejek gamitin ang kanyang natatanging kakayahan. Samantala, sinusubukan ni Ho na iwasan ang mga suntok at iniisip niyang kamangha-mangha dahil parang ang mga suntok ni Jejek ay may sariling isipan. Napagtanto ni Ho na kailangan niyang maghanda dahil patuloy siyang inaatake. Nagdesisyon si Ho na umatake kay Jejek, ngunit bigla siyang nahilo. Gayunpaman, nagawa ni Ho na harangin ang atake nang subukang suntukin muli ni Jejek, ngunit isang pagsabog ang nangyari na ikinagulat ng lahat. Nang bumaba ang alikabok, nakita nilang nakatayo pa rin si Jejek, habang nakaluhod si Ho, na ikinasaya ng mga Changsu guards. Nag-aalala ang mga kasamahan ni Ho, at nang tanungin ni Kenyu kung ano ang nangyari, galit na sinabi ni Ho na maayos siya kaya't huwag mag-alala at huwag gawing magulo ang mga bagay, na ikinagulat ng mga kasama niya. Habang tumatayo si Ho, sinabi niyang ang matandang si Jejek ay nagkunwaring gumamit ng kanyang kamao bilang sandata, ngunit sa totoo'y gumamit siya ng lason, at kaunti lamang ang ginamit niya. Napagtanto ni Ho na hindi niya napansin. Kung hindi siya gumamit ng 10,000 poison immunity, sa kanyang kasanayan, siguradong nagkaroon siya ng malalang pinsala. Biglang sinabi ni Ho kay Jejek na inisip niya na siya ay tunay na martial artist, ngunit siya ay lumalabas na isang taksil. Gayunpaman, nang tanungin ni Jejek kung paanong maayos pa rin si Ho. Tinanong ni Ho kung sa palagay ni Jejek na ang ginawa niya ay kakaiba. Dahil sa hindi siya ganun kaapektado. Dahil inaasahan ni Jejek na mamamatay na siya sa kanyang lason. Galit na galit si Jejek at sinabihan si Ho na huwag magsalita ng walang kwenta, at muli siyang sumugod para umatake gamit ang kanyang mga lihim na kasanayan at sandata, na ikinagulat ni Ganseng at ng lahat. Nang malapit na umatake si Jejek, pumikit si Ho, at sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang katawan ni Jejek. Hindi makapaniwala si Jejek sa nangyari, at nang mapagtanto niya ito, maraming sugat na ang kanyang natamo. Hindi na siya makapagsalita at bumagsak. Lahat ay nagulat na si Jejek ay namatay sa harapan nila. Si Kenyu ay natulala nang makita ang pag-atake ni Ho gamit ang Thoughtless Blade. Alam ni Kenyu na malakas si Ho, ngunit ito ay hindi inaasahan. Kaya't nag-isip siya kung kaya niyang sundan ang mga yapak ni Ho at maging malakas din katulad ng kanyang malaking kapatid. Galit na tinanong ni Gansang kung paano naglakas loob ang magnanakaw na gawin ito at sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan upang umatake, ngunit hinarang sila ni Kenyu at ng mga kasama ni Ho. Si Ho at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang labanan ng Changsu guards. Habang sinusubukan ni Gansang na atakihin si Kenyu mula sa likod, iniwasan ni Kenyu ang mga atake habang nakikipaglaban sa iba, na ikinagulat ni Gansang sa bilis ni Kenyu. Samantala, habang nakikipaglaban si Ho sa kanyang mga kalaban, napagtanto niyang mas matagal ito kaysa sa inaasahan niya. At sa ganitong bilis, magkakaroon pa ng mas maraming patayan. Kaya't nagdesisyon siyang pabagsakin ang pangunahing mga pinuno. Agad na lumapit si Ho kay Kenyu na nakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Ikinagulat ito ni Kenyu ngunit sinabi ni Ho sa kanya na magaling ang ginawa niya, at sinabi ni Ho na siya na ang bahala dito, at inutusan si Kenyu na tulungan ang iba. Na ginawa niya, ang mga kalaban ni Ho ay nagsabi na siya ang pumatay sa kanilang pinuno, na hindi nila mapapatawad. Kaya't nagpa siya silang maghiganti, ngunit tinanong ni Ho kung ano ang tinitingnan nila at hinamon silang umatake. Alam ni Ho na kailangan niyang pabagsakin ang mga tauhan ni Jejek upang matapos na ang laban na ito. Kaya't habang sumugod sila upang umatake, isa-isang pinabagsak ni Ho ang bawat isa gamit ang isang mabilis na taga. Ang natitirang dalawa ay tinawag siyang halimaw, ngunit agad din silang pinatay ni Ho sa isang mabilis na galaw at sinabi niyang tapos na ito. Samantala, nagulat si Gansang sa kanyang nakita at nagtanong kung tao ba talaga si Ho. Habang minamaliit ni Ganseng ang magnanakaw bigla, isang palaso ang dumaan sa kanyang tenga at tumama sa puno sa likod niya, na ikinagulat niya.
Biglang sinabi ni Gansang sa kanyang mga tauhan na umatras, at habang ginagawa nila ito, isang buhos ng mga palaso ang nagsimulang pumatay sa natitirang mga bantay ng Chancho. Pinatid ni Gansang ang isang palaso na papalapit sa kanya, ngunit isa pang palaso ang tumama sa kanyang binti at siya ay natamba. Si Gansang ay nag-aalala dahil patay na si Jejek, at ang mga bantay ng Angry Fox ay lahat nasugatan. Naisip ni Gansang na baka sila'y tuluyan ng magapi, ngunit nagdesisyon siyang kayapan nila, kaya iniutos niya sa lahat na umatras. Hinarang ng negosyante si Gansang at tinanong kung ano ang kanilang gagawin, kung saan sumagot si Gansang na wala silang laban at nakakahiya man, pero iyon ang totoo. Nang tanungin ng negosyante kung ano ang gagawin nila sa mga kalakal at mga manggagawa, sinabi ni Gansang na isuko na ito. Ngunit galit na galit ang negosyante at tinanong kung paano nila yun magagawa. Sinabi ni Gansang na mas mabuti pa yon kaysa tuluyan silang mapatay, dahil wala na silang ibang pagpipilian. Pero galit na pinaalala ng negosyante na sinabi ni Gansang na walang paraan na mangyayari ito. Inamin ni Ganseng na kasalanan niya yun at wala siyang palusot, ngunit sinabi ng negosyante na hindi nila makakalimutan ang panghihiya. Ang Angry Fox ay nasaktan sa sinabi ng negosyante kaya itinulak niya ito at sinabing gawin na lang ang gusto niya at aalis na siya para hindi na mawalan ng tauhan. Habang umaalis, bumagsak ang negosyante sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Makalipas ang ilang sandali nang matapos ang pag-atake, ang kanyang mga tauhan ay marami ang sugatan, at siya ay nakaupo sa ilalim ng puno at inisip na sila'y natapos na. Tinanong ni Ho kung bakit hindi sila tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay, ngunit nang tiningnan ng negosyante si Ho, nagulat siya na ito ang magnanakaw na pumatay kay Haijuk. Sumagot ang negosyante na para sa isang negosyante, mas mahalaga ang mga kalakal kaysa sa buhay niya. Sumang-ayon si Ho dahil iyon ang nagpapakilala sa isang negosyante. Sinabi ng negosyante na siya ay mula sa Silver River Commerce Guild, ngunit sinabi ni Ho na hindi naman niya tinatanong iyon. Biglang sinabi ni Ho na gusto niyang makipagkasundo na ikinagulat ng negosyante. At nagtanong kung ano ito. Hiniling ni On-Change kay Ho na hayaang mabuhay sila kasama ang kanilang mga kalakal, at kung gagawin niya yon, ibibigay niya ang 10 beses na kita ng mga kalakal na yon. Tinanong ni On-Change kung ano ang iniisip ni Ho at nang mapagtanto ni Ho na ang 10 beses na kita ay nangangahulugang 500 gintong barya, siya ay nagulat ngunit pinigilan ang sarili. Nang sinabi ni On-Change na walang magiging tali sa pangalan ng kanilang samahan, inisip ni Ho na ang 500 gintong barya ay malaking halaga ng pera, ngunit mas mahalaga ang tiwala sa isang negosyante. Samantala, iniisip ng negosyante na hanggat kaya niyang magdala ng mga kalakal, ang 500 gintong barya ay walang halaga. Kaya sumagot si Ho na malaking halaga yun ng pera, at sinabi ni On-Change na yun ang pinakamaraming maibibigay niya, ngunit sinabi ni Ho na hindi siya magpagtitiwala sa mga negosyante. Kasabay nito, isang tauhan ni Ho na nakaupo sa sanga ng puno ang nagsabi na tama si Ho at nagsisinungaling ang mga negosyante habang ngumingiti. Biglang tumalon pababa si Nugon na ikinagulat ni On-Change, at sinabi ni Chilban na dapat naputulin ang kanyang ulo at kunin ang kalakal. Nagmamakaawa si On-Change at nangangakong pananatilihin ang pangako, at sinabi ni Ho na tumahimik at mamatay ng payapa. Naisip ni On-Change na ito na ang kanyang katapusan at kung si Ho ay aatake, ngunit biglang dumating si Hiwang at sinabi na huminto. Naisip ni Ho na dumating si Hiwang sa tamang oras at bigla siyang umatras. At inatake niya si Nugon na naiiwasan ito at sinasabing masama siya. Kaya kailangan niya munang tumigil panandali. Samantala nakatayo si Ho sa di kalayuan, iniisip na ito ay pangit na drama. Dahil sa ginawa ni Nugon. Gayunpaman sa pagtingin sa reaksyon ni On-Change. Sa palagay nila ay napaniwala nila. Biglang nag-alok ng kamay si Hiwang sa negosyante. At tinanong ito kung okay lang ba siya. Sumagot si On-Change na okay naman siya at nagtanong kung sino siya. Kung saan sumagot si Hiwang na siya ay si Hiwang mula sa Escort Union Service. Sinabi ni On-Change ang kanyang pangalan at sinabing siya ay mula sa Silver Commerce Guild. Tinanong ni Hiwang kunyari na kung siya ay mula sa Commerce Escort Guild dapat ay may escort siya. Malungkot na sinabi ni On-Change na tumakbo na sila dahil sa lakas ng mga magnanakaw.